Na-miss nyo ba ako, guys? Na-miss nyo ba yung pagsasasayaw natin? So, ngayon, guys, meron akong magandang balita sa inyo. Actually, maganda yung mood ko today. Kasi, you know what, guys? Alam nyo, yung kumbaga sa isang prutas, 'di ba? Kusang nahuhulog ang isang bulok na prutas. Kumbaga yan po guys yung nangyayari ngayon kay Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte. Kasi guys ito tingnan niyo tong balitang to. Sara ratings deep below Marcos, yan po yung sa resulta ng survey dito sa Okta. Alam nyo guys, yung tinutukoy kasi natin dito, di ba yung ginagawa nila, tingnan nyo, hakbang ng maisog, mga paninira, PDEA leaks, at kung ano-ano pa. Alam nyo guys, ang apekto nito, ang effect nito kay Sara Duterte, hindi kay President Marcos. Although sinisiraan nyo siya, siguro may 10%, 5% naniniwala. Pero mostly, yung mga tao naiinis sa inyo kasi bakit pa ulit-ulit na lang yung script? Pwede nyo i-uplift yung sarili nyo ng sarili nyo lang. 'Di ba? Gumawa kayo ng mabuti, gumawa kayo ng maganda para sa bayan, pero yung the way na maninira kayo dahil nakakaangat sa inyo ang isang tao, hindi naman ata tama na gawain yun. So ngayon nga po guys, bumaba po yung ratings ni Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte. I think yan po guys yung epekto ng ginagawa ng mga DDS vloggers, DDS balahuras supporters dito po sa mamamayang Pilipino. Na imbes na sana ma-uplift yung pangalan ni Sara Duterte, ang nangyayari dito guys, mas lalong nahihila nila pababa. Kasi ganito ba yung ugali ng isang Duterte supporters? Ganito ba dapat manalita ang isang Duterte supporters? Ganito ba dapat yung ipalaganap ng mga katulad nilang DDS supporters? Ganito ba yung tamang gawa? Parang ganun 'Di ba? So, ang nakalagay kasi dito guys sa balita, yung satisfaction yung satisfaction rating niya bumaba from 75%, 11% guys ang ibinaba from 75 naging 63% na lamang. Tapos yung dating dissatisfaction rating niya na from 7% yung mga dissatisfied sa kanyang ginagawa, ngayon guys lumobo from 7% naging 13%. Yan guys yung sinasabi ko sa inyo na ang prutas ay kusang nahuhulog kapag nabubulok. Nabubulok, I mean, paano ba yun yung salita ng mga matatanda? Nahuhulog ng kusa ang isang bulok na prutas. Parang ganon. Isa pa guys, paano hindi bababa ang kanyang ratings? Ang kanyang tinatrabaho, yung hindi niya naman trabaho. Mantakin mo kung matatandaan nyo guys, noong March, 'di ba? Lumipad ng ibang bansa si President Marcos, caretaker siya. Ano yung ginawa niya? Pinangunahan pa yung rally. Tama ba yun na as a vice president, nangunguna ka sa kaguluhan? Pangalawa dito guys, bilang vice-presidente, dapat tulungan mo sana ang presidente, hindi yung nag-aantay ka lang na matigok ang presidente. Kaso tinutulungan niya ba? Hindi. Ang ginagawa niya, sinusuportahan niya pa yung Marcos resign. And as a Deputy Secretary, tama ba na paggamitin mo yung eskwelahan sa mga iba't ibang klaseng prayer rally, yung I stand with Kibuloy? At isa pa, hindi mo trabaho na maging ala-abogado dito kay Kibuloy. Bakit mo tinatrabaho yung hindi mo naman trabaho? Diba? Mahilig kang makialam sa issue ng International Criminal Court. Mahilig kang makialam sa issue ng SMNI, sa prangkisa ng SMNI. Pero bakit tahimik ka sa issue ng West Philippine Sea? Diba? Kaya nga guys, sabi ko sa inyo, hindi na bago kung sakaling bumaba man ang trust rating, ang satisfaction rating, and dissatisfaction rating ni Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte. Dahil nga sa kagagawan niya din mismo at kagagawan ng kanyang mga balahura supporters. Anyway, basahin natin dito. Actually guys, first time kasi itong nangyari. Sa totoo lang, although pwede nating sabihin na matagal na itong nangyayari, pero dahil nga may karga-karga, yung mga nagsasurvey, abay nagagawa nila ng paraan. Pero ngayon, syempre malaki na atang ibinaba at medyo magtataka na yung mamamayang Pilipino na, bakit ganito? Ayaw na namin sa kanya, tapos patuloy pa din na mataas ang rating niya. Yung parang ganon. 'Di ba? So hindi na nila kayang i-control. Kaya ito, lumabas na yung balita na
mababa na nga. Anyway, sabi dito, for the first time since their election in 2022, Vice President and Education Secretary Sara Duterte obtained lower satisfaction and trust rating than President Marcos in the quarterly survey conducted by Okta Research Group. Alam nyo guys, walang problema kung sakaling bumaba man ang satisfaction rating, trust rating ng ating presidente kasi syempre presidente yun. Hindi mo lahat mapipli. 'Di ba kahit mayroong kang trabaho sa ibang bansa, mabuti ang ginagawa mo para sa ating bayan, ang tingin nila sa iyo hindi. Kasi isipin nila gumagala ka kahit ang pinunta mo lang naman doon ay para sa investment kasi wala tayong pagkain dito sa ating bayan, right? 'Di ba? So walang problema kung yung presidente bumaba ang trust rating or yung satisfaction rating niya. Walang problema diyan. Kasi madaming ginagawa ang presidente all over, kumbaga sa isang bahay, yaya siya para siya yung katulong na lahat ginagawa niya all around. Ang VP kasi guys, parang prinsesang nakaupo sa tasa. 'Di ba? Na ang niya lang, ang pinaka main na gawain lang naman ng pagiging vice president is antayin na matigok ang presidente para siya yung pumalit. Pero napaka-basic lang naman po ng trabaho ng VP. Kaya nga magtataka kayo kung bumaba ang kanyang satisfaction rating kasi nga, 'di ba, wala naman siyang ginagawa first of all. So bakit bababa? So ngayon nga po guys, nakita nyo naman, first time talaga to actually. First time ko tong nakita tong balitang to. Pero hindi na ako magtataka kasi bunga yan guys ng mga kasiraan na ginagawa ng kanyang kampo. Na ang akala niya, siya yung ma-uplift dito kapag nanghila sila pababa ng isang tao. Ang nangyayari, sila yung nasisiraan. Ganon. Anyway, sabi pa dito, although considered as a statistically tied, Duterte's rating are both lower than those obtained by Marcos. Results of Okta's March 24 to 27 survey release yesterday showed Marcos obtained a satisfaction rating of 65%, down 6 points from the 71% he obtained in the similar survey conducted in December 2023. Those who were dissatisfied with her performance increased from 9% to 14%, which is natural lang yan guys. Pero ang hindi natural dito, yung wala ka nang ginagawa, tapos hindi pa sa'yo satisfied ang mamamayang Pilipino, which is ito na nga guys. Duterte meanwhile obtained a satisfaction rating from 64 down 11 points from 75% in December. Her dissatisfaction rating increased from 7% to 13%. Yan guys yung tinutukoy nga din ni Attorney Larry Gadon. Attorney pa ba dapat ang tawag natin dito? I mean, Secretary Larry Gadon kasi nadisbara itong si attorney. Anyway, ang sabi ni Attorney Larry Gadon dito, kung one-on-one si Lenny at si Sara, malamang matatalo si Sara. Dahil kasi hindi siya iboboto ng Marcos loyalists at mga Ilocano, walang patutunguhan ang candidacy ni Sara Duterte. At the same time, hindi din siya iboboto ng mga pro-human rights, pro-people, pro-life, pro-justice. Yung mga kakampings, hindi din siya iboboto. So malaki yung kawalan dito kay Vice President Sara Duterte. So tawagin nyo araw-araw na bangag at adik si BBM, tingnan ko lang kung iboboto pa si Sara. Natural hindi. Kaya malamang sa alamang matatalo si Sara sa 2028. Lalo na halimbawa, nagsanib pwersa si Martin at sa kalaunan ay nagsama si Martin tsaka si Lenny. Di wala na. Lahat naman pinag-uumpisahan nito ay dahil lamang sa 400 million na confidential funds na inalis sa Kongreso kay Sara at doon na nagwala-wala na sila. Exactly guys. Actually, ang pinakapuno talaga neto, Secretary Larry Gadon, yung pagkampe ni Sara Duterte dito nga kay Gloria Macapagal Arroyo, kasi kung matatandaan nyo, nung nakaraang taon, Mayo din yun guys, naglilibot ng boto, kodita, para nga mapatalsik itong si House Speaker Martin Romualdez at ipalit itong si GMA. Kasi ginawa nila yun noon kay Pantaleon Alvarez. Now, na hindi nila nagawa, kumampi si Sara Duterte dito kay GMA. Umalis sa lakas CMD, nag-resign siya. And then later on, humingi siya ng budget, pinaliwanag naman sa kanya na saan mo gagamitin, hindi niya may paliwanag ng maayos. Ginisa siya sa budget hearing. Puro lang sagot niya, may USEC will answer that. So, paano ka bibigyan ng confidential funds?
'Di ba? And then, tinanong din sa kanya kung saan mo ginamit yung 125 million, bakit within 11 days naubos mo? 'Di ba? Ang daming guys, ang daming naging lapses talaga ni Sara Duterte. So, maybe nag-iba talaga yung pera, ay yung tao pag usapang pera na yung pinag-uusapan dito. Anyway, doon po guys, nagkaletse-letse ang lahat hanggang sa ngayon na sinisiraan na nila, dinedemolish na nila itong si President Marcos. And maganda nga din to guys, itong nangyaring to. Dahil kung hindi natin nalaman, edi tingnan nyo kung sakaling naging presidente si Sara Duterte, edi more baka allegedly more corruption ang mangyayari kasi nalaman natin na may 51 billion. Nalaman natin na may sa kanyang pagiging mayor, humigit kumulang 2.7 billion if I'm not mistaken ang nakuha niya, 'di ba? Sa bilang confidential funds, tapos 125M within 11 days. So buti na lang nangyari itong mga bagay na to at natuunan ng pansin yung mga taong kailangang humingi ng hustisya, kagaya na lamang ng mga biktima dito nga po guys sa sa extrajudicial killings ni former President Rodrigo Roa Duterte, na kung saan anti-poor yung kanyang panukalang bloody drug war campaign. Anyway, yan nga guys yung sinasabi ko na kusang nahuhulog ang isang bulok na prutas. So kagagawan din nila yan. So, wala kayong dapat sisihin kung sakaling mang itong si Sara Duterte ay pumangit yung kanyang imahe kasi kayo din mismo ang sumisira. Napaka-basic guys. 'Di ba? So hindi na to bago. Anyway, yun lang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.